Isang mapagpalang araw po ang bati ko sa lahat ng abuti ng tinig nito. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos Ama sa pangalan ni sa Kristo. Amen. Ang paksa ko ngayon ay ang Reckoning of Times, episode 72. Makikita sa Genesis chapter 47 verses 7 to 9. Si Jacob dito ay 130, si Joseph ay 76. Ito yung time na dumating si Jacob sa Ehipto kasama ang buong sambayan at siya ay hiniharap ni Joseph sa Paraon. At tinanong siya niyang Paraon kung ilang taon na kayo. Ang sabi ni Jacob ay, ako'y 130 years old na, malayong malayo sa mga edad, sa edad ng aking mga ninuno. So 130 siya dito. Ang previous topic ay ang episode 71. Si Isaac dito ay namatay sa edad na 180 sa taong 2129, year count katumbas ng 1871 BC. Si Jacob naman dito ay 120. Si Reuben ay 73, si Simeon ay 72, si Levi at Dan ay 71, si Judah at Naphtali ay 70, si Gad at Issachar ay 69, si Asher at Zebulun ay 68, si Dina ay 67, si Joseph ay 66. So, sila dito, yung mga anak ni Jacob ay hindi na bata, na yung 70 na si Reuben dito, 73. At ito sa taong 2129, year count katumbas ng 1871 BC. Ito yun ang previous topic. I-add lang itong year count plus BC para makuha ang total count na ginagamit ko dito ay ang 4,000. 2129 year count plus 1871 BC equals 4,000 year count BC. At ang topic ngayon ay ang episode 72 na si Jacob dito ay 130 at dito naman si Jacob sa episode 71 ay 120. So 10 years lang ang gap sa kanila sa 120 at ang gap naman ni Isaac at ni Jacob ay laging 60 dahil sa Genesis chapter 25 verse 26 na 60 years old si Isaac, isinilang si Esau at si Jacob, kaya laging 60 ang gap sa kanila. Kaya 180 namatay si Isaac, 120 naman dito si Jacob. So, lahat dito sa episode 71 ay plus 10, maliban lang dito sa BC na 10 din siya pero minus 10. So, si Jacob dito ay 120 plus 10. Ito yung time na dumating sila sa Ehipto, ang buong sambayan ni Jacob. Lahat-lahat sila, lahat mga anak, mga apo, pati na yung mga kailang mga kagamitan, mga asno, mga pagkain, lahat dala na sa Ehipto. Kaya 130 na ito si Jacob, ang 120 plus 10. Si Reuben na 73 plus 10 is 83. Simeon 72 plus 10 is 82. Si Levi at Dan ay 71, so 81 na dito plus 10. Judah at Naphtali, 70 plus 10 is 80. Gad at Issachar is 69, plus 10 is 79. Asher at Zebulun 68, plus 10 is 78. Dina at 67, plus 10 is 77. Si Joseph is 66, plus 10 is 76 na si Joseph dito. Sa taong 2139, year count katumbas ng 1861 BC. I-add lang din itong year count plus BC is 2139 plus 1861 BC equals 4,000 year count BC. Ito ang kabuuan sa episode 72 ng The Reckoning of Times. So dito ang si Jacob ay 130 at nung time na isinilang si Reuben dito ay 47 si Jacob o kaya 47 ang gap sa kanila dahil isinilang si Reuben ay 47 si Jacob, so 130 si Jacob, 83 si Reuben, so 47. Dahil nung naglingkod, dumating si Jacob sa Mesopotamia ay 40 years. Naglingkod siya ng 7 taon para kay Raquel. Ngunit ang binigay dito ay si Leah, ang panganay. Dahil hindi uso sa kanilang kaugalian sa Mesopotamia na maunang mag-asawa ang bunso kaysa sa panganay, kung kaya dinaya ni Laban si Jacob. At nung gabi siguro nalasing si Jacob, hindi alam sino kasiping, si Leah ang ibinigay ni Laban kay Jacob. O kaya kinabukasan nalaman niya, nagkaroon sila ng kasunduan uli na maglingkod siya ng 7 taon pa. Sa 47 ay isinilang na si Reuben. Sa 48 isinilang si Simeon. Sa 49 dito isinilang si Levi. Sa 50 si Jacob, si Judah at Naphtali, dahil ang naglingkod siya ng 7 taon para kay Raquel, ngunit ibinigay si Leah. So, 7 taon pa. Sa 7 taon pa na paglilingkod, ito na naisilang na si Reuben. 12 ang naging anak niya. Ito si Reuben,
si Simeon, si Levi, si Dan, si Judah, Naphtali, Gad, Asher, si Gad, Isakar, Asher at Sibilon, Dina at Joseph. So 12. Okay, pagdating dito, meron ditong tigdadalawa na pareho ang taon. Kagaya ni Levi at Dan, sa 49 si Jacob, isinilang si Levi at Dan. Sa 50 si Jacob, isinilang si Judah at Naphtali. Si Levi ay anak ito ni Leah at si Dan ay anak ni Bela na alipin ni Raquel. Si Judah ay anak ni Leah, si Naphtali ay anak din ni Bela na alipin ni Raquel. Si Gad ay anak ni Silpa na alipin ni Leah, si Isakar naman ay anak ni Leah. So si Aser ay anak ni Leah, anak ni Selfa, si Sibilon ay anak ni Leah. Si Dina ay anak ni Leah at si Joseph ay kaisa-isang anak dito ni Raquel. Ngunit si Joseph muna ang isinilang dito sa 54 si Jacob. Ito sa taong 2063 katumbas ng 1937 BC. Si Jacob dito ay isinilang sa Genesis chapter 25 verse 26 nung 60 years old si Isaac. Ito sa taong 2009 year count katumbas ng 1991 BC. At dito sa taong ito na 130 na ang edad ni Jacob, ito sa Genesis chapter 47 verse 7 to 9, 130 na si Jacob, ito sa taong 2139. Katumbas ito ng 1861 BC. Kung kaya sa BC ang kukunin, ang 2009 year count katumbas ng 1991 BC, ito yung pagsilang kay Jacob. Nung time na sa Genesis chapter 47 verse 7 to 9 na nagpunta siya sa Ehipto at tinanong siya sa Paraon, ang edad niya ay 130. Ang 2139 ay katumbas ito ng 1861 BC. Kung kaya ang 1991, bawasan ito ng 1861 is 130. So tama lang din na 130 ang edad ni Jacob. At dito naman sa isa, ang 2139, ito yung 130 si Jacob. So 2139 minus 2009 is 130, ganun din 130. At dito naman yan makikita sa may chart of generation table. Si Joseph dito ay 66. Ito sa taong 2129 year count katumbas ng 1871 BC. So 66, 120 dito si Joseph ay 66. 120 naman dito si Jacob. Ito yung namatay si Isaac. So 10 years after nagpunta ang buong sambayan ni Jacob sa Ehipto. Kaya 130 na si Jacob dito. Ito sa taong 2139 katumbas ng 1861 BC. Si Joseph dito ay 76 dahil ang 66 sa previous plus 10 is 76. Si Levi naman dito ay 81. Ang gap in between Levi and Joseph is 5 years dahil 81 dito si Levi ay 76 naman dito sa si Joseph. 5 years pa din. O kaya dito lang sa may chart of generation table, kaya lahat dito kailangang magtutugma lahat ito. Kaya kung merong sumasablay ditong isa, lahat sablay na yan dahil ito ay konektado na lahat ito. Pag once na nagbago ka na dito ng isang taon lang, lahat ay sira na. Kung kaya lahat na mula ng pagsilang kay Jacob dito sa 2009, isinilang si Jacob hanggang sa edad niya na 130 na nagpunta sa Ehipto. Lahat ay nagbibilang. Kahit kaliit-liitan ka isang taon, 10 taon, lahat ay bilang mula ng pagsilang hanggang sa edad na 130 si Jacob. Ito ang 9th day structure. Lagi kong sinasabi ang 9th day structure. Ito yung 9th day na pangsyam na araw mula ng paglikha. O ibig sabihin 9,000 years. Ngunit ang bilang ng mga taon ay nagmula noong 7th day. Dahil ang 6th day nalikha ng buong sanlibutan, ito yung araw ng Diyos. Ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 8 na ang isang araw sa Diyos ay 1,000 taon sa tao. O kaya ang first day to 6th day, to 6 days is 6,000 years. 6,000 years na ito, ngunit sa 6th day ay nalikha na ang tao, si Father Adam. Kung kaya may mga taon na si Father Adam doon na magsisild sa 6th day. At hindi nabibilangin ang mga araw niya, kung kaya sinabi doon sa Genesis chapter 5 verse 3 to 5 no, si Father Adam ay 130, sinilang si Father Seth. Kaya ang kanyang 100 years ay bilang na dito sa 30 years ay bilang na dito na bibilangin sa 7th day. Tapos na ang first 1,000 years sa 7th day. Ang sumunod ang second 1,000 years, ang 2,000 years, ang 8th day. Ito ngayon ang 9th day. Ito naman ang nagumpisa ang
nagtapos ang 8 days sa si Abraham ay 151 at 51 naman si Isaac. O kaya pagdating dito sa 3,000 years, pag nabuo itong 3,000 years, si Solomon na dito ang tao. Pang 19 years si Solomon. At ang topic ngayon dito lang sa 2139 year count, katumbas ito ng 1861 BC. Ito si Jacob dito ay ito 130 si Jacob, si Levi ay 81, si Joseph ay 76. Ito rin ang 130 si Jacob, Levi ay 81, 76 naman si Joseph. At dito rin naman makikita sa may chart of generation table ng 76. Dito si Joseph ay 76. Ito si Joseph. Ito si Joseph. So 76. 76 si Joseph. 81 dito si Levi. 130 si Jacob. Ito sa taong 2139 katumbas ng 1861 BC. Ang pinakahuli ang ninth structure. Kaya dito hanggang dito na lang muna ang topic na ito. Ang kasunod dito ay ang kamatayan na ni Jacob sa edad na 147 sa Ehipto. Nanirahan lang siya sa Ehipto ng 17 years mula 130 to 147. O kaya namatay siya sa edad na 147, 17 years ang ibinuhay niya doon sa Ehipto. Ito sa taong 2156. Makikita ito sa Genesis chapter 47 verse 28. Next topic na yon, kaya dito pa lang sa ang topic ngayon sa 2139 na si Joseph ay 76, si Levi ay 81 at si Jacob ay 130. Ito ang time na ito, ang buong sambayan ni Jacob ay nagpunta na sa Ehipto. Sumainyo lahat ang pagpapala ng Diyos sa pangalan ni Jesu Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos, ang manunubos ng sanlibutan. Amen at amen.